Pero kapag yung iba mong boss, nagbo-boss-bossan lang, is hindi rin masaya. Hindi po ako naging porn star, hindi po ako naging kung ano-anong dancer. Hi everyone! Welcome back sa aking channel. So today's video is magiging video ng Get to Know Me videos. Hindi ko nang na-experience na trabaho. So if you want to know kung ano-ano ba yung mga trabaho, keep on watching. Start akong magtrabaho. Ito na. Kwento ko sa inyo. Nag-start akong magtrabaho or nahawakan ko yung unang penny ko, unang perang galing sa pinaghirapan ko is I think nasa grade 6 ako noon. Tapos bakasyon, uwi ako sa Pangasinan, sa Pusorobio. Tapos yung tamang-tama yung tita ko, meron siyang taniman ng mga yung mahogany, yung mga pinupunla na maliliit tas ibinibenta. Meron siya noon. And then 'di ba sa pagkabakasyon sa school summer 'yon. So dalawa kami ng pinsan ko, yung mga hindi nabubuhay na halaman, kami yung nagtatanggal dun sa lupa, dun sa parang plastic na kulay itim na pinagtataniman niya. So nagiging dry na yun kapag kasi isang halaman hindi na siya nabuhay or hindi siya nabuhay, matutuyo na yung lupa nun. Tapos kami yung ang nagtatanggal nung sa plastic nun. So tinatanggal namin ng pinsang ko yun, si Joanne. Sobrang katirikan ng araw nun, Mamshi. And in return, Mamshi, hindi naman kami inaalila o pinagtatrabaho ng tita ko. No? Kasi, syempre, bakasyon naman. Tapos, kukuha pa sila ng mga ibang tao. Syempre, kami na lang ng pinsan ko. Wala namang kaming ginagawa ng pinsan ko. Kaya, ginagawa namin, tinatanggal namin yung mga lupa. Pinag-uuntog namin ganyan. Yung mga plastic. So, natatanggal siya. And then, nakaipon kami or binayaran kami ng tita ko nun. Siguro 1,000 pesos yun. 1,000 pesos. Eh di may pera ako. Yun yung parang pinakauna kong naging sideline sa tanan ng buhay ko. Ayan, sa pagsimula ng aking life as a grade 6 student. No? Grade 6 pa nun eh. Tapos, nung mag-high school ako, nakapag-sideline ako ng pangalawang work ko na to. Or pangalawang experience ko na siya. Nakapag-sideline ako, Mamshi, ng wig. Wig maker. Gumagawa kami ng wig. So, ayun yung parang pinaka naging trabaho ko every summer ng high school life ko. Yung wig maker naman is wala kami dong contract, wala kami dong pinanghahawakan na katulad ng sales lady na every 6 months, every 5 months, every 3 months, ganyan yung contract. So kami doon, kung gusto mong pumasok, okay lang. Kung gusto mong hindi pumasok, okay lang. As long as yung binigay sa'yo na wig, yung ganyan, yung parang molde siya or cap siya, na kinakabitan ng mga buhok, is matatapos mo siya sa deadline. Kasi yung may mga papel yun, guys, na kailangan matapos mo siya ng 3 araw lang, pag-rush, yung mga ganyan-ganyan. So, yun yung pinaka naging experience ko doon is, okay naman siya. Alam nyo, nakaipon ako ng pera ko doon. Every pasukan, hindi na ako nanghihingi ng pera sa nanay ko para may pambili ako ng bag, may pambili ako ng notebook. Kasi, pag summer, weekly kasi yung sweldo namin doon sa pagiging wig maker. Sumusweldo ko minsan ng 500 pesos, minsan pag malaki 800 pesos, 1,200. Ang pinaka na malaking sweldo kong nakuha dun sa paggawa ng wig is 1,600 pesos. Tapos, ang ginagawa ko doon, minsan, iniipon ko siya, and then kapag malapit na yung pasukan, bibili ako ng bag. Natatandaan ko pa, pinakauna kong biniling bag is yung talagang usong-usong bag dati, yung Adidas. Nasa 600 pesos yata yun. Kasi, sa school namin, kapag 4th year high school ka, parang kasing nagkaroon doon ng ang tawag doon, yung pagka-bag mo is John Sports, ibig sabihin 3rd year high school ka. Alam niyo yung mga ganong factor. So, 4th year ako, ang usong bag ng 4th year ako is yung Adidas, yung Fila, yung mga ganon. Sa akin, fake yung bag ko, yung tago 150 pesos ata. Yun yung nauso dati na parang triangle na gano'n. So, ayun. Tapos, tinutukso ko ng mga, ng mga ka-schoolmate ko na, kasi sa kanila, mga original yung sa kanila eh. Original sa kanila, ganyan-ganyan. Tapos, ang ginawa ko noon, syempre, bata ka, high school student, yung pera ko, binili ko nung bag na uso sa amin nung 4th year ako. So, bumili ako ng 600 pesos na bag. Tapos, may natira pa naman akong pera, and then, ayun yung pinambabaon-baon ko. And then, habang pumapasok ako ng 4th year, pag uwian na namin, dumidiretso ako sa
Kasi malapit lang sa school namin yung paggawaan ng wig. So, dumidiretso ako doon para tapusin yung ginagawa ko. Pero, siguro half na lang or konti lang yung naibuno ko doon. Hindi ko kaya na pumapasok ako tapos didiretso ako. Hindi ko kaya kasi syempre may mga school activities pa, may school mga projects, assignments na dapat gawin. So parang napagod ako, hindi ko na siya pinagpatuloy. Tapos nung graduate ako ng high school, yun, tsaka ako siya pinagpatuloy ulit ng nag-wig maker ulit ako. And then, after kong nag-wig maker, yung pangatlong trabaho ko na talagang tumagal ako ng bonggang-bongga is yung pagiging factory worker ko. Naging sa electronics, kung alam niyo yung electronics, yun yung aking naging parang pangalawang work na talagang as in matagal. So, sa pagiging factory worker ko, is tumagal ako ng 5 years na trabaho doon. Doon ako nakapag-asawa. Nandun ako nakapag-asawa ko, yung si Christian. Pero nagkakilala kami ni Christian, gumagawa ako ng wig pag tapos ko ng high school. So, ayun, nung nag-factory worker ako, so, meron pang gabi, merong pang umaga, minsan 3 buwan kaming pang gabi, 2 to 10, ganyan. Kasi iba-iba yung schedule doon. Doon naman is mahirap talaga. Mahirap talagang magtrabaho sa electronics. Alam niyo kung bakit, Ma'am Shi? Kasi nakatayo kayo doon. Nakatayo kayo ng 12 hours, papasok kayo ng 6 ng umaga, lalabas kayo ng 6 ng gabi. And hindi lang eksaktong 6 ng umaga, dapat 4:30 gising ka na. Kasi syempre, maliligo ka pa, kakain ka pa. Tapos yung shuttle namin dati dito sa Alabang, sa may Festival Mall, hanggang 5 AM lang siya. Tapos pagka 5 AM wala ka pa. So, iiwan ka na. Magko-commute ka na. So, mas hassle pa mag-commute kasi yung pamasahe mo, tsaka yung pasalin-salin ka pa ng sakay, ganun. So, yun yung pangatlong trabaho ko. Doon yata lumabo yung mata ko, Ma'am Shi, kasi naka-telescope, stethoscope, yung tawag doon. Basta yun, yung nakasilip kayong ganyan, doon yung, doon yung, medyo yung natagtag yung mata ko, bukod sa pagwiwig ko. Kasi pagwiwig ko naman, talagang tutok din sa ginagawa ko, kasi isa-isang buhok yung kinakabit mo, isa at saka hanggang 2 buhok yung kakabit mo dun sa mga net. So, ayun, balik tayo dun sa aking pangatlong work, yung electronics nga, 'di ba? So, nagiging 2 to 10 ako. Marami kang mai-encounter na tao doon, marami kang makakasalamuhang tao. Tapos, lahat kayo doon, puro kayo babae. Ang maganda doon, guys, is meron kaming 13 months. Kaya lang, yung daily namin noon, is, alam nyo, nabutan ko pa noon, ang rate namin noon sa provincial rate is 253 pesos. 253 pesos per day. Tapos, yung kasing rate dito sa Manila dati is 280 pesos per day. Pero alam nyo, kahit ganun yung electronics, ang saya ko doon. Actually, alam nyo ba, minsan sa gabi napapanaginipan ko pa siya na nagtatrabaho ako doon. Marami rin akong mga naging kaibigan doon. Marami akong naging experience doon. Tapos, doon na ako nagbuntis din eh. Una kong baby na si Lay, doon na ako kumbaga nakaranas ng may maternity, ng merong leave, ganyan. Kasi kay Prince, nandito na ako nun sa bahay. Yung, nanganak na ako kay Prince. So, yun yung parang pangalawa kong trabaho. Hirap, kaya saludo ako sa mga factory worker na nagtatrabaho until now, pati yung mga kasamahan ko na hanggang ngayon nandun pa rin sa company na yun. Ako, saludo talaga ako kasi biruin nyo, nakatayo kayo, minsan straight pa kayo. Doon ko naranasan yung mag-straight ako ng 2:00 ng hapon ako pumasok, tapos dapat 10:00 ng gabi ako uuwi, pero 6:00 na ako ng umaga nakauwi kasi hindi pumasok yung panggabi, kaya ako yung pinag-straight. Kaya doon din ako, Ma'am Shi, sumuko ng ayoko na talaga. Kasi, dahil meron na nga akong baby, si Christian Lay, nagpapanggabi pa ako. So, parang naisip ko, ayoko na sa gantong trabaho. Suko na ako, hindi ko na kaya. Parang gano'n na yung, eksena ko. Pero, alam nyo in fairness, kahit nakatayo ako doon, hindi ako inugatan. Hindi ako nag-uugat kasi hindi nga ako nagbabasa ng paa din noon. Pagka uwi ko sa bahay, yung pag natutulog ako, yung paa ko nakapatong sa unan. Kaya siguro hindi rin ako masyadong
maraming ugat. Di katulad nung iba na talagang ang lalaki ng ugat. Pag pinapakita nila sa akin, ang lalaki ng ugat. So, ayun, yung pangalawa kong work, mga mamshi. So, punta na tayo sa pangatlo kong work. Yung pangatlo kong work is last 2008. 2008 hanggang 2011. Naging car park cashier naman ako sa Festival Mall Alabang. So, 5 months contract lang din yon. Maraming ring friendship na nakilala. Marami ring friendship na nakilala na until now, friendship ko pa rin. Hi, Marife, Bunagan. So, ayun, yung mga kalokohan namin noon. Alam nyo na yan, hindi ko na ibubulgar. So, ayun, yung schedule naman namin doon is nakakatuwa kasi hanggang madaling araw. Pero may panggabi rin. At pang umaga rin na, na schedule. Pero kami doon naman, may mga experience din naman ako doon. Pero, hindi masyadong masaya. Ano yun, parang, tsaka tirik na tirik yung araw. Minsan talagang nasa amin yung araw. Tapos yung pagiging cashier, doon ko lang naranasan yung pagiging cashier, mamshi, na pag over yung iyong, pag over yung iyong cash, quiet ang mga, alam nyo na, nakakataas. Pero, kapag short, ang inyong cash, na short kayo, Diyos ko po, charge siya sa inyo. Talaga naman. Di ba dapat yun, ang tawag equal lang. Kapag over, itatabi yung over para pag may na-short is, di ba, itatapal dun sa mga life of being cashier. Ganun talaga. So, tapos, after kong naging cashier, naging sales lady na ako, mamshi. So, ayan na yung aking pagiging sales lady is talagang ang saya-saya. Thumbs up talaga ako sa pagiging sales lady ko. Tumagal ako ng 12, 13, 14, 15. Ay, hindi. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Hanggang 2014 yata ako, early 2015. Parang ganon. So, matagal ako naging sales lady. Alam ko mga 5 years din ako naging sales lady. Kung saan-saan naman ako napadpad ng pagiging sales lady ko, mamshi. Una kong duty sa Robinsons Ermita Landmark Makati, na duty ako sa Robinsons Ermita, na duty ako sa Evergrande Caloocan, kung alam niyo yon. Tapos, na-duty ako sa Landmark Trinoma. Ang pinakahuli kong na-dutyhan is dito sa Alabang Town Center. Yan talaga yung malapit na malapit sa puso ko. Kasi ako lang mag-isa dyan. Wala akong mga kasama. Sa sales lady kasi, mamshi, hindi nyo maiiwasan na meron kayong makasamang talagang napaka-bossy. Sobra, as in. So far, isa lang talaga yung naranasan kong sobrang bossy. Nung nasa Landmark Trinoma ako, hindi ko na babanggitin, pero yung mga nanonood nakakilala ko, alam niyo na kung sino yan, Siya rin ang dahilan kung bakit kami nawala doon sa sobrang bossy niya, guys. Sobra, as in, hindi ko siya makakalimutan. Yun yung first time na nakaranas ako ng pangbubuli. As in, sagad sa pagkatao ko. Sobra. Hindi ko alam kung bakit may mga ganun tao. Nakakaloka. So, ayun. Anyways, yung iba kong nakasama is talagang love na love ko yan. Si Cheche. Ay, Che. At saka si Aljen. Yan, si Aljen ang aking mga best friend na mga partner na talagang napakababait. Tapos, nung nandito na ako sa Alabang Town Center, 2 taon ata ako dyan, o 3 taon, magti 3 years 3 years ako dyan sa Alabang Town Center. Sobrang gustong-gusto ko yan, bukod sa malapit pa. Ay, na-duty rin pala ako sa Metro Gaisano Market, tapos yung huli kong duty sa Alabang Town Center, Metro Gaisano. So, yung mall na yan, yung Metro Gaisano, sobrang ganda, ang babait ng visor, tapos yung mga, yung partner ko, okay naman sila, pero yung mga nasa paligid mo, talagang susubukin ng yung pagkatao. Pero dahil nga nakaranas na ako ng ganun sa Metro Gaisano, sa Landmark Trinoma, is medyo nakapag-adjust na ako sa mga sitwasyon na ganun, at saka hindi naman ako palaaway na tao. Talaga namang nakakapagtimpi ang lola nyo, hindi ako palapatul din. So, ayan, kita nyo naman yan sa mga comment section, mga nang babash. Talagang wala akong pake. Hindi ko alam kung bakit ako gano'n. Kung normal pa ba to, na pag may sinasabihan ako ng mga masasakit, is wala talaga akong pake. Kaya yung mga babash sa akin, wala akong pake.
So, yun yung aking, ano dyan, Mamshi, yung aking lab na tindahan sa Metro Gaisano, ETC. Ang ganda-ganda dyan, Mamshi. Kasi, yung mga kasama mo, meron ka rin mga makakasama talaga at mga makakasalamuhang tao na sobrang babait. Talagang mag-stick kayo. Kumbaga, magiging friend kayo. Until now, mga friend ko pa rin sila. Sila Jeline, hello Jeline, tsaka sila Rhea, sila ang aking kumaring Eds, ayan, mga nakaka-text-text naman lang kami, kahit na paminsan-minsan lang, pero at least may communication pa rin. So, ayan, yung mga kalokohan ng mga sales lady, alam nyo yan, pag hindi kayo kumain sa stock room, hindi nyo mai-enjoy ang pagiging sales lady nyo, mga mamshi. Pag hindi kayo nakakain, nakatulog, nakapaglaro, ano pa ba, kapag nakatambay sa stock room, hindi nyo na-enjoy ang pagiging sales lady nyo. Sabi nga nila kung ano yung bawal, yun yung talagang palagi nyong ginagawa, ano. So, ayun, pagtas ko naman mag-sales lady, bali timeshare naman ako. Kung mga nakakalam sa timeshare, Mamshi, comment down below ha. Nag-timeshare din ako. Itong timeshare naman, ito yung mga kumakausap sa mga tao. Tapos parang kami, sa One Tagaytay Hotel kami nakapag-work ako. Tsaka kami dalawa ni Janet. So, sa One Tagaytay kami nakapag-work. Bale, membership siya ng isang hotel na pwede yung membership mo, parang pwede mong exchange sa ibang hotel, mga parang holiday, mga vacation, ganyan-ganyan. So, medyo nakalimutan ko na rin kasi medyo matagal na rin naman siya. Pero yung yung timeshare na yan is maganda rin naman, lalo na kapag mabait yung boss mo. So, ayun, hindi na ako dahil isa pa, sa Mega Mall kami naka-assign nun sa Mega Mall. Sa likod ng Mega, bali, ang sweldo ko noon per day is 200 pesos lang per day, Mamshi. Kumusta naman yung 200 pesos na allowance mo per day? Pamasahe ko pa mula Taguig hanggang Mega Mall. So, pumapatak na yun ng 100 balikan. Tapos, pagkain mo pa. Pero, ang maganda naman kasi sa kanya, ang pasok mo is hapon. Tapos, gabi, parang ilang oras lang yung pasok mo. Depende sa takbo ng client mo. Depende sa takbo ng mga, or sa dating ng mga apps. Apps kasi yung tawag namin dyan. Yun yung mga parang na-invite ng mga, parang call center ng, ng hotel na yon para parang ipaliwanag namin sa kanila kung ano yung kagandahan ng mga hotels, kapag naging member ka, yung mga pwede mong pagbakasyonan, yung mga pwede mong maging benefits sa iyo nung pagiging member mo ng isang hotel. So, ayun yung namin doon, yung mga parang dinidiscuss namin sa mga apps namin or sa mga client namin. So, yun, okay naman siya, kaya lang, ang maganda pala doon, ang maganda sa, trabaho na yun, halimbawa, kapag ka pagka yung client mo, yung kausap mo, or pinagpapaliwanagan mo, is nagpa-member siya, yung 10% yata doon, yung 10% doon is mapupunta sa'yo. For example, nag-buy siya ng 10,000 pesos. So, meron ka dong cut parang commission mo bukod dun sa allowance mo. Mas maganda kung yung client mo is magka-cash siya, mas malaki yung cut mo doon. Depende sa halaga or sa membership na kinuha niya dun sa hotel na yon. So, yun yung parang natatandaan ko na takbo yung timeshare na yon. Pero kakakausapin mo yung client ng 3 oras, tapos may mga papakita ka dyan na mga video, para kang gumawa ng para kang, yung video na yun, parang vlog siya na kung saan yung mga destination na pwede nyo puntahan, kung ano yung mga pwede nyo gawin, or kung ano yung magandang hotel sa mga ibang bansa, pwede rin sa Pilipinas, so pwede rin yun. So yun, okay naman siya. Yun nga lang, talo ka sa sweldo, tsaka talo ka sa biyahe, sa allowance, so parang all in all, lugi ka. Talo ka talaga. So, yun yung naranasan ko sa timeshare. Tapos ko naman mag-timeshare, nag-stay na ako dito sa bahay, and then, ayan, nagtayo ko ng sarili kong parang keme-kemerot na business-businessan. So, nag-bake ako ng mga, gumawa ko ng mga leche flan. Yun yung parang pinaka naging business ko, leche flan talaga. Tapos, nagpapa-order ako ng leche flan. So far, so good. Alam niyo, maganda pa yung kinikita ko nung nagpapa-leche flan ako
kesa sa pumasok ko dun sa timeshare na yun. Kasi sa akin, weekly lang, kumikita ako ng around 1,500 sa isang ano lang, sa isang lutuan ko, ganyan, ng leche flan. And then, pagkatapos noon, nag-ano rin kami, nagtinda rin kami ng magkakapatid ng mga almusal, yan, nag-almusal kaming benta-benta, yun yung, nag-vlog na ako noon, I think yan yung parang pangalawang vlog ko, pangatlong vlog ko, yung nagbebenta kami ng, ano, ng, ang tawag doon, mga almusal, yung nagtayo kami ng sarili namin, parang mini karinderya. Tapos, dahil sa buntis nga yung aking kapatid na si Pikay, at nung nanganak na siya, hindi na siya nagtinda. At ako naman, nung time na yon kasi nagba-vlog na rin ako. Ayan, pumasok na, nag full-time vlogger na ako, nag full-time YouTuber na ako. Parang naging, ano ko na yon, naging, parang aliwang ko na yon, naging hobby ko na yon kasi yung pag wala sila Christian, wala yung mga bata, nagpupunta sa school or pumapasok sa school, pumapasok sila sa trabaho. So, ano naman gagawin ko dito sa bahay? Tumunganga ako, humiga ako maghapon. So, ang ginawa ko, mga nag-video-video ako dyan, or habang nag-video ako, or habang naggagawa ko sa bahay, binivideo ko na siya, hanggang sa everyday, hinahanap na ng katawan ko yung, ano, yun, alam niyo yun, yung parang nakasanayan ko na mag-video, nakasanayan ko na mag-vlog, hanggang sa nagkakaroon na rin ako ng mga friends sa YouTube, nagkakaroon na rin ako ng mga subscribers sa YouTube. Tapos, meron na rin sa akin kumukontak, nagpapadala ng mga product, nagpapadala ng mga makeups. Tapos, meron sa mga ibang bansa na kumukontak sa akin, na natutuwa sa akin, natutuwa sa family ko, sa mga anak ko, tsaka sa the way ng, ano namin ni Christian, pasok pusa, ganyan. So, ayun, ang ginawa ko, nag-vlog na lang ako ng nag-vlog, yun na rin yung ano, naging, kasi nung una hindi pa naman ako kumikita, yun na rin yung parang naging stress reliever ko, naging pangtanggal pagod ko, yung mag-vlog, tapos yung mag-video, ayan. And then, habang nag-vlog at nag-video ako, nakakatanggap ako ng mga make-ups, nag-aaral na akong parang, nanonood din ako sa mga magagaling talaga na YouTubers, sa mga makeup guru, ng kung paano mag-makeup, paano ganyan, hanggang sa natuto na akong mag-makeup, natuto na akong mag-blend, natuto na akong kung ano yung shade na maganda, natuto na ako ng pag-eyeshadow combination, hanggang sa merong nagpa-makeup sa akin, and then pinopost ko yun sa Facebook ko. Tapos hanggang sa may mga kumukontak na rin sa akin, nag-i-inquire na rin sa akin kung paano pa-makeup. Doon naman pumasok yung pagiging parang freelance, beginner, / muwa ko. Hindi pala, makeup, muwa lang, muwa. Hindi pa ako nag-hair and makeup. Pero pag nag-hair and makeup ako, sinasabi ko talaga sa kanila na hindi ako masyado sa hair. Ang alam ko lang is yung i-curl sila, tapos yung mga simpleng hairstyle lang yung aking alam. Kaya ayun, natuto na rin ako. Tsaka kaya yung pagiging vlogger ko is, tsaka yung pagiging makeup artist ko, minsan pinagko-combine ko sila. So, ayun yung aking parang recent or yung ngayong trabaho. Dahil monthly na rin akong kumikita sa YouTube, tsaka medyo kahit pa isa-isa, 2 beses sa isang buwan, nagkakaroon ako ng client sa pag-makeup. So, ayun, yun na yung parang pinakatrabaho ko, and siguro yun na rin yung magiging trabaho ko in the susunod na taon. Pero I'm looking forward sa mga darating pa na experience sa akin, like magkaroon ng sariling business, ayan, magkaroon ng sariling business, at saka makatry pa ng iba pang parang pwedeng pagkakitaan, ganyan. So, ayun, mga mamshi, yung aking mga naging past na trabaho. Sana is nag-enjoy kayo sa aking storytelling. Alam nyo yon, sa storytelling ng mga trabaho ko ever. So, medyo marami-rami akong naging experience sa pagtatrabaho. Pero, alam ko na mas marami pang naging experience sa akin. So, ito lang yung mga few katulad ko na maraming naging karanasan sa pagtatrabaho. So, all in all, lahat yan talaga na-enjoy ko. And itong pagiging vlogger / muwa kemerot ko, is siguro sa pagiging vlogger kasi, nakaka 2 years na ako, pangatlong taon ko na, ngayong 2019, and sana humaba pa si YouTube. Please, huwag muna akong i-kick out sa iyong industriya, no? Dahil talagang malaking tulong sa akin si YouTube. So, ayun ang mga mamshi, ang
may share sa inyo, mababahagi sa inyo na kaunting parte ng aking buhay, kaunting kaalaman para sa inyo, kung ano-ano yung mga naging trabaho ko in the past, no? Salamat sa pakinig sa akin, sa aking experience, and don't forget to like and subscribe to my channel kung nag-enjoy ka sa aking kinuwento sa inyo for today. Napag-usapan namin ni Zane, nagagawa kami ng mga past job namin, and ayun, ikukwento namin sa inyo, share namin sa inyo kung ano-ano yung mga naging job namin sa nung mga nakaraang taon. So, ayan. So, thank you so much ulit for watching, and see you on my next video. Bye!